sa ating mga kapatid dyan na nasa Saudi Arabia para ikaw ang magkasal, pero hindi ka lang dapat nagkakasal yan at magsesermon at titipunin yung ating mga kaanim ng United Church of the Philippines. Kundi, at the same time, do your best to bring our Filipino Muslim in Mindanao, kasi marami na dyan, na dali mo sila sa ating pananampalataya. I-convert mo sila sa Christianismo. Challenge ito ha. Opo, Arab ito. Opo, Dok. Hindi ko kayo bibiguin. Di, ayun na, sumakay na ako sa aeroplano. Kaya wala na kami ni Dr. Galing na sa while in the airport, while in the airplane, nandun ako sa loob ng aeroplano, nag-iisip na ako, sabi ko, ano ba gagawin ko? Paano ko maiko-convert itong mga tarantado at loko-loko mga Muslim na ito? Kasi nang alam ko no? Traitor, mga namumugot ng ulo. Negatibo talaga ako sa ano. Kasi nung nag-aaral ako ng theology, napag-usapan din namin yan, sinasabi sa amin, ang mga Muslim masasamang tao. No? So, hindi sila mapagkakatiwalaan. Mali na yung reliyon nila kasi sabi sa Biblia, sa Apokalipsis, at sino mo magdagdag sa aklat na nakasulat sa aklat na ito, ay daragdagan siya ng salot. Eh, doon mo idadagdag mo pa yung aklat nila na kung ano, sinasabi pa. Salot na nga yan. Salot, sabi sa Biblia, di ba? Pag nagdagdag ka ng anumang aklat doon sa Biblia, dadagdagan ka ng kaparusahan ng Diyos. Salot yun. Kaya, malayo, na-block na ako nung nag-aaral ako ng theology, hindi na kami nagtanong pa tungkol sa reliyon ng mga Muslim. Dahil doon pa lang, na-block na, binalak na kami kagad doon, para niltang yun na idadagdag mo pa yung Quran. Kaya alam na namin, mali na kagad ang Quran, mali ang paniniwala ng mga Muslim, no? So alam natin, mga Muslim, sabi kasawa, kung ano-ano, etc. Negatibo talaga. Kaya sabi ko, challenge ito. Pero habang nakaupo ko sa aeroplano, hindi ako nakakatulog. Punta na ng Saudi Arabia, Riyadh, ang baksak ko. Sabi ko, paano ko nga ba i-convert yung mga Muslim? Siyempre, simple lang, mga kapatid. Para ma-convert mo ang isang tao sa iyong reliyon, siyempre, you need to tell that person na ang kanyang kinalalagyan na reliyon ay mali. Pag napatunayan mo sa kanya na mali ang kanyang reliyon, saka lang siya makikinig sa iyo. Kasi hanggat nandyan sa puso niya na tama yung kanyang pinaniniwalaan, kahit sabihin mo pa na kasi kung ano yung reliyon mo, hindi kanya pakikinggan. Una, siyempre, sabihan mo muna siya na mali ka, kapatid. So, yun ang idea. Tapos, gano'n naman talaga pagpapakonvert. Bakit ako naging, mula sa pagiging sagrado katoliko, bakit ako naging isang protestant? Kasi nalaman ko na mali yung pagsamba sa tributo. Ito, tama rito. Masaya pa rito. No? Kung kala ko tama na, hindi ko nakikita na may mali rin pala. So, yun ang nasa isip ko. Kaya nung ako ipapunta na ng Riyadh, Saudi Arabia, alam ko na mali ang reliyong Islam. Mali ito. Sabi ko ngayon, dala-dala ko yung Bible kong yun. Ito pa rin yung Bible ko. Yung nga lang, masyado nang dugma na talaga. No? Ito pa rin siya, kaya very sa akin to sentimental value. Nadala ko to no? Kasi meron kaming diplomatic immunity. No? Hindi kami maka-question. Yung passport namin ay may diplomatic immunity na hindi ko questionin yung dala-dala namin. Bawal ko doon. Dala ko pa rin ito yun. Ito yung dala kong Bible yan. Sabi ko kung ito yung ipapakita ko sa mga Muslim, hindi naman yata nila pinaniniwalaan yung Bible. I-reject nila. Sabi ko, siyempre para ma-convert ko sila, kailangan masabi ko doon sa kanila pinapaniwala ang aklat sa pamamagitan ng aklat nila na yun ay mali. So kaya pagdating ko sa Riyadh, ang unang-unang ginawa ko, ibig sa simulan ko ako yung trabaho, no? Ay bumili ako ng Quran. Hindi pa naman ako magbasa ng Arabic noon. Buti nila may English translation na noong 1992. Saan yan? Yung aklat ni Abdullah Yusuf Ali, translated by Abdullah Yusuf Ali. Kapal yun translated sa English. Ano mission ko? Bakit ako bumili ng Quran? Para i-convert yung mga Muslim. At masabi ko sa mga Muslim na ito sinasabi ng talatang ito ng inyong Biblia, itong verse na ito, itong ayat na ito, tingnan mo. Di ka mamali. Tama ba yan? Pagbasa ng ganyan, oo nga, mali nga, no? Kita mo? Walang kwenta itong religion ninyo. Mali ang inyong pinaniniwalaan. So, ang target ko, hindi para hanapin ang katotohanan,
hanapan ng loopholes ang Islam sa mamamagitan ng aklat nila na ginagamit o pinaniniwalaan nilang Quran. Kaya sinimulan ko itong basahin habang nagtatrabaho ko ng alas 8 ng umaga. Ang trabaho start ng alas 8, natatapos ako ng alas 2. Ganun lang, araw-araw ang trabaho ko doon. Sa Riyadh, nagkakasal. Pag-araw ng Biyernes, nagpe-fellowship, ginagagal ko. May mga tithes and offering, ano. So, to make this story short, pagdating ng alas 4 ng hapon, babasahin ko na ngayon yung Quran. No? 114 chapters siya. Pag binasa mo, kagaya ng ginagawa kong pagbabasa na walang absent sa loob ng 8 months, matatapos. Totoo lang, nagsisimula ako ng alas 4 ng madaling araw, ng hapon, natatapos ako ng madaling araw. 12 hours. Kakain lang ako. Tapos din, nakakalimutan ko na maghapunan eh. Kasi yung sinama ko na sa hapunan yung pagkain ko nung alas 3. Tapos upo na kagad ako sa Quran. At hindi ako nagbabasa lang. Bawat talata ng Quran, titigil ako, pag-aaralan kong mabuti siya. Talata per talata, ayat per ayat. Pag-aaralan ko, pagbasa kong ganyan, hahanapan ko siya ng kung paano siya ibabaluktot, kung paano siya i-distort. Anong mga ginamit ko? Yung tinatawag na siya by practical, illogical, ganyan, no? Practical, illogical. Practical, illogical. Dalawa lang naman yan eh, practical o illogical siya. Pagbasa mo ng isang talata, practical nga ba ito? Apply nga ba sa buhay ng tao ito? O baka nung panahon lamang nila? Yan. Illogical, pag sinabi illogical, ito ba ay lumulusot sa sentido komon? Yan tinatawag illogical. Sa tamang pag-iisip. Yan. Alam niyo po ba na yung pag binasa mo yung Quran, na nagsisimula ka ng alas 4 ng hapon hanggang alas 4 ng madaling araw, wala pang 4 na araw, tapos mo na ang Quran. No? English, tapos mo na yan. Maikli lang naman ang Quran, 114 chapters lang yan eh. Bakit ako inabot ng 8 months? 8 buwan, kasi hindi ako nagbabasa lang. Nagkahanap ako ng butas, loopholes, na pwede ko siyang baluktutin. O kaya naman hindi na kailangan baluktutin, hindi, pagbasa mo pa lang, doon pa lamang sa pagbasa mo, mali na kagad. Isang talata sa banal na Quran, na kung saan, 4 months ang nagamit ko. Lahat ng ibang talata, madali kong naunawaan. Yung isang talatang yan, o yung isang talata yan, na kung saan hindi ko matanggap. Kaya inabot ako ng 4 months. Bakit inabot pa ako ng 4 months? Tinawag ko pa rito sa Pilipinas, sa mga kapatiran kong mga protestant, ipadala yung mga libro ko. Para muli kong saliksikin ulit yung aking pinag-aralan. Yung aking mga natutunan sa theology. Saan ako sa talatang nagtagal? Yung talata sa... Sabi ko. Itong talatang ito na nagtagal ako, na hindi ko matanggap-tanggap, kaya inabot ako ng 4 months ng pagsusuri. Lahat ng talata sa banal na Quran, may tumatagal ng 1 oras, yun, 30 minutes, mayroong 1 araw lang. Pero ito, 4 na buwan ang aking nagamit. Itong talatang ito na nasa banal na Quran. No? Anong talata ito? Yan. Yung sa Suratul Nisa, chapter 4, verse 157. Ng banal na Quran. Diyan ako nagtagal. Yung verse na yan, hindi ko matanggap-tanggap sa aking puso. Suratul Nisa. Ano yung sinasabi sa Suratul Nisa? Na si Jesucristo na minahal ko, Diyos ko, Panginoon ko, ay hindi na ipako sa krus. Sabi ng Quran. Bakit hindi ko matanggap? Diyan nakabatay ang aking kaligtasan. Bilang isang Kristiyano, diyan nakasalalay ang aking kaligtasan ng aking kaluluwa. Sapagkat malinaw na nakasulat nga naman sa Biblia, sinabi ni Pablo, si Pablo may sabi, sa Korinto, kung hindi nagbuhos ng dugo si Kristo sa Kalbaryo, walang kaligtasan ng sangkatauhan. Ay, pero mo sinabi ng aklat ng Quran, hindi siya naipako sa krus, hindi siya namatay, ibig sabihin walang pagbubuhos ng dugo.